Umalis na ng Pilipinas ang Gilas Pilipinas Women papuntang Shenzhen, China para sa pagsagupa nila sa FIBA Women's Asia Cup. Ang unang laban natin ay sa linggo kontra Australia. Bago nga yan ay nilabas na ng SBP ang bagong Gilas kit or uniform na unang magagamit ng ating Gilas Women. Ano nga ba ang masasabi ng ating mga kababayan sa new era ng collab ng Adidas at ng SBP at ano nga ba sa tingin ng Gilas Women players ang tsansa natin sa Asia Cup? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. So yun na nga guys, at inilabas na ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang Gilas kit nila with their new partner Adidas. Simple lang ang bago nating uniform with Pilipinas branding in front and the sun from our flag in the middle part of the collar or on the chest. Syempre hindi mawawala ang 3 stripes sa sides na trademark na ng Adidas. Maraming nasiyahan sa inilabas na jersey ng Adidas para sa ating national team dahil refreshing nga naman ito dahil matagal na rin nating gamit ang Nike. Medyo plain nga lang ito lalo na kung ikukumpara natin sa huling jersey natin with Nike at kalintulad dito sa mga bansa kung saan Adidas din ang gamit nilang supplier. Marahil ay nagtataka ang ilan kung bakit ang mukha ng Gilas Pilipinas men basketball sa kasalukuyan ay wala sa mga promotion pictures ng Adidas. Well, si Kai Sotto kasi guys ay nakapirma sa Puma kaya naman ito ang kadahilanan kung bakit wala siya sa mga nakikita nating promotions ng Adidas at SBP online. Sa ngayon guys ay 3 bansa lang ang gumagamit ng Adidas at kasama na nga dyan ang ating Gilas Pilipinas. Ang 2 pang bansa na currently ay Adidas ang ginagamit na uniform sa international competitions ay ang Slovenia at Sweden. Iba naman ang usapan sa football dahil maraming ang katayap na bansa ang Adidas. Kabilang na nga dyan ang ating women's football team. Dito nga sa Asia ay tayo lang ang partner ng Adidas sa basketball kaya naman wala tayong makakaparehas na design, hindi gaya ng Nike na halos pare-parehas ang design ng kada bansa na sinusuplayan nila. Agree ako sa sinasabi ng karamihan na refreshing nga ito. Gamit na nga ng ating Gilas Women ng Adidas kits nila nang tumulak sila pa Shenzhen, China kahapon. Tall order nga ang Asia Cup para sa ating Gilas Women at aminado naman ang mga players natin dito dahil bukod nga sa kulang tayo sa height ay isa pa tayo sa magpaparada ng pinakabatang players. Ayon kay Jack Animam sa interview ng One Sports ay marami nga daw silang kailangang plansyahin dahil sa kanilang lineup composing of young players. Well, realistically speaking, we really have a lot of things to work on. Like you said, we're a new team, like a really young team, and most of the girls, they haven't been in this level, so that's what we're kind of really a bit, struggling. But on the bright side, the potential is really, there, and with the talent that we have, individually we're a really good player, but that individual talent we have to find a way to make it a collective, collective talent as a team, so we can use that as our advantage. And I think, going to this Asia Cup, we have, all the odds are against us, but we have a lot of upside, but we just really have to push it through. Ayon naman kay Coach Pat Aquino sa interview din ng One Sports ay maganda nga daw sa program ng Gilas Women ang pagkakasama ng mga batang players natin sa ating lineup. Part of the transition of having a team like this, it's good for the program because we have the transition from the youth program to the senior program. And I'm just happy that they're still here, and Jack, our senior member, will be guiding them, a good leader, and hopefully they come up and step up a little bit faster. Yun lang na mahingi ko sa kanila. Just step up a little bit faster so that the transition will not be that hard for us. I think so. It's about everybody. I know it's gonna be hard having to have the leadership or the position that he's facing now. That's why with some other guidance, with some other veterans, that's why I let my old players to come in. They talk about the things that they need to boost the team, and hopefully they can
get a little something. Ayon naman kay Vanessa De Jesus ay mas gusto niya nga daw na underdog ang Gilas Women sa Asia Cup ngayon at sa tingin niya marami silang isusurprise sa kanilang mga laban. At bilang isa nga siya sa mga veterano ng team ay nagbibigay nga daw sila ng suporta sa mga young guns natin. Yeah, it's really good. We have a new team this year, so it's been fun just getting to know everybody on and off the court. And I think having those Jones Cup games will help us going to FIBA, just kind of getting used to playing with one another. Yeah, I know it's kind of weird to think that I'm not the newbie anymore, but yeah, just especially for us vets like me, Jag, Ate Kate, Ella, and Luna who've done it before. We're just trying to be someone they can lean on, especially with all the young players that we have, and just kind of just supporting one another. And I think even though we're young, we have a really talented group, and I think we can do really well this tournament. For us, taking every game one by one, and I think just playing our heart out. I think even though we're a new team and maybe the youngest in the tournament, people might underestimate us, but I think it's a good thing. I love being the underdog, and I think we'll surprise some people. Marami siguro sa inyo guys ang nagtataka kung bakit wala ang mga old reliables natin like Afril Bernardino and Janine Pontejos. Well, hindi sila nakakuha ng clearance sadly galing sa armed forces natin dahil sa kanilang current duties. Kaya naman halos puro bata ang mga players na ipaparada ni Coach Pat sa Asia Cup. Sa kabilang banda guys ay tama si Coach Pat na makakabuti ito sa ating women's program. May expose sa mga young guns natin sa international competition at malaki ang makukuha nilang experience dito moving forward. Lalo na tayong host sa FIBA Asia Cup sa 2027 kaya naman maganda na ngayon pa lang ay looking ahead na sila sa kanilang preparasyon. Sana lang ay makapagsama si Coach Pat sa Gilas pool ng matatangkad na players para sa 4 at 5 spots para hindi tayo kinakawawa sa loob. Sure, we have the talent sa 1 to 3 spots pero kulang yan kung hindi natin mapupunan ng competitive talent lahat ng positions. Let's just support and hope na maganda ang ipakita nila sa Asia Cup and sana nga tama si Vanessa na mambulaga sila sa ilan nilang mga games. Lalo na at sa latest power ranking ng FIBA para sa Division A ay nalaglag tayo ng 1 spot from number 6 down to number 7. Umangat ang Lebanon na kagrupo natin at ang must win ng Gilas para makausad sa next round. Nakaapekto ang hindi magandang showing ng Gilas sa katatapos na Jones Cup na ayon sa FIBA ay natalo nga daw tayo sa lower division team like Taiwan Team A at younger teams gaya ng Japan at Taiwan Team B. Kahit pa nga daw nagdagdag si Coach Pat ng mga bagong players ay posibleng ang lack of experience at yun nga, ang dismal performance natin sa Jones Cup ay ang dahilan kung bakit second to the last tayo sa latest power ranking. Well, sana nga ay manalo tayo at least sa Lebanon sa group stage para makakuha tayo ng ticket sa Asian qualifiers para sa World Cup by placing not lower than 6th. Pero kung hindi natin ito ma-achieve, ay wag sana tayong mangulilat sa standings demoting us sa Division B nang sa gayon, come 2027 kung saan tayo ang host ay kasama pa rin tayo sa Division A or sa the best of the best sa Asia Cup.